Sige pa, Chudora. Kaya mo yan. Lalaki ang iyong anak, Chudora. Naisipan ng pamilya Mercado na pabinyagan ang bagong miyembro ng pamilya, ang ikapitong anak ni Chudora at Francisco na kilala sa kanyang palayaw na si Pepe. Bakit po siya? Kayo umuwi natin yung mag-aaral pa. Opo siya. Noong si Pepe ay nasa 3 taong gulang pa lamang, si Chudora ang nagsilbing tagapagturo niya. Opo, ina. Pepe, ano pong tinuro ko sa'yo? Dapat ko din magpasalamat bago ka kumain. Pasensya na po ina. Nawala na ka ba? Kamurang edad pa lamang ni Pepe, siya ay natuto ng magdasal ng sarili ng dasal. Matapos ang kanilang hapunan ay napagdesisyonan ni Chudora na basahan si Pepe ng kanyang aklat na kinagigiliwan. Pepe, nakikinig ka ba sa akin? Anak, alam mo ba ang kwento ng gamo-gamo? Hindi po ina. Kung ngayon, ikukwento ko sa iyo ang pabulang gamo-gamo. Ipinaliwanag ni Chudora kay Pepe na namatay ang batang gamo-gamo dahil sa ito ay lumapit sa apoy kahit na siya ay pinagsabihan ng kanyang inang gamo-gamo na huwag lalapit sa lampara dahil masusunog ang kanyang pakpak. Namatay ang gamo-gamo dahil sa katigasan na rin ng kanyang ulo. Sarili ko abutin na aking pangarap. Katulad ng gamo-gamo. Nakakay siya sa apoy kaya siya namatay. Kanilang pamilya ay may mataas na pananalig, subalit nung bata pa lamang si Rizal ay naranasan niya ang unang pighati, ang pagkamatay ng pinakamamahal niyang kapatid na si Concepcion. Si Maestro Celestino ang kanyang unang guro sa pagsulat, pagbasa at sa matematika. Ang sumunod ay si Padre Lucas Padua. Ang panghuli ay si Maestro Leon Monroy ang nagturo ng mga basis sa lengguwahe ng Latin. Kailangan na mag-aral ng ating anak sa paaralan, Chudora. Hindi maaaring nandito lang siya sa bahay. Pero alam mo namang masasakitin ng anak natin. Hayaan mo siya. Masasanay at lalakas din yun. Masyana, halika nga dito. Bakit po, Ama? Iyanag ko sa tata sa binyan. Doon na siya mamamalagi at mag-aaral. Sige po. Magandang araw. Ako nga pala si Maestro Juliano Aquino Cruz. Magandang araw, Maestro. O ikaw, Jose, marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Konti lang po. Ang Latin? Konti lang po. Maliit ka na ang bata o maliit pa ang iyong alam? Sa pamamalagi ni Pepe sa binyan, naranasan niya ang mga pangyayaring hindi niya inaasahan, tulad ng pangaalipusta sa kanya ng kanyang mga kasamahan at mismong maestro nila. Sa pananatili ni Pepe sa binyan, doon niya naranasan ang pagmalupitan o ang tinatawag na corporal punishment o ang pamamalo sa mga estudyanteng lumalabag sa mga alituntunin o may nagawang mali. Bagamat naging mapait ang mga karanasan ni Pepe sa binyan, ito ay hindi naging hadlang upang siya ay makagawa ng mga aktibidad tulad ng kanyang unang tula na may pamagat na Sa Aking Mga Kabata. Sa pagtsatsaga ni Pepe sa kanyang pag-aaral, na ipagpatuloy niya ang kanyang edukasyon sa binyan at siya ang nanguna sa kanyang mga kasamahan sa larangan ng akademiko.